Nilinaw ng Department of Agriculture na wala pang naitatalang kaso ng lumpy skin disease sa Pilipinas at ang ipinatupad na temporary ban sa pag-import ng live cattle o buhay na baka ay bahagi ng pag-iingat. Si Bernard Ferrer sa sentro ng balita. Bagamat wala namang naitatalang lumpy skin disease sa bansa, matumal ang benta ng karne ng baka sa Mega Q-Mart ngayong umaga. Ayon sa tendero na si Janrito Lungo, Enero pa lamang ngayong taon ay mahina ng benta ng karne ng baka dahil walang pasok ang ilang kantin sa mga eskwelahan. Aminado si Janrito na posibleng maapektuhan ang kita nila kung tuluyang makapasok sa bansa ang lumpy skin disease. Pwede sir, kasi damay rin pati siguro ang laman loob ng baka niyan. Kung sa laman din mangyayari, damay din yung nito. Pero kayo po bilang nagtitinda, ano kung posibleng gawin ninyo pag may gano'n? Ano sir, parang control muna sa pag-angkat ng paitan. Kasi siyempre matumal po yan. Maging si Rose, nasuki ng karne ng baka, hindi raw muna bibili ng karne ng baka kung sakaling may maitalang lumpy skin disease sa bansa. Pag ano talagang nasa news na, siguro avoid tayo sa ganun. Kasi mahirap na eh. Pagkain kasi yan. Ang lumpy skin disease ay isang sakit sa baka dulot ng isang virus na naililipat ng mga insektong sumisipsip ng dugo tulad ng lamok at garapata. Nagdudulot ito ng lagnat, mga bukol sa balat at maaring maging sanhi ng kamatayan ng baka. Maaari namang makontrol ang virus sa pamamagitan ng culling o sa pamamagitan ng pagbabakuna. Ayon sa Department of Agriculture o DA, ang temporary ban sa pag-import ng buhay na baka sa Libya, Russia, South Korea at Thailand ay precautionary measure lalo't wala pa namang kaso ng lumpy skin disease sa bansa. Hindi naman sakop ng temporary ban ang itinuturing na safe commodities tulad ng skeletal muscle meat, gelatin at collagen, talo, hooves at horns mula sa mga nasabing mga bansa basta't accredited sila na mag-import at nakasunod sa mga alituntunin at kondisyon ng Pilipinas. Hindi nakakahawa sa tao ang lumpy skin disease, ngunit maaari ito makaapekto sa kalusugan ng mga hayop. Sa ngayon, patuloy ang pagbabantay ng DA upang matiyak ang kaligtasan ng mga buhay na baka sa bansa. Normal pa naman ang presyo ng karne ng baka, partikular ang ilang paboritong beef cuts ng mga mamimili. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.